Okay. Hi everyone again. So this is the continuation of our discussion about human behavior and victimology. So we already tackled the concept, the chronological order, the historical events in victimology, and the key concept in victimology. So today we're going to discuss the key figures naman of victimology. So first is si Hans von Henting. So his victimology typology. Okay? Okay, si Hans von Henting, so siya ay isang pioneer criminologist na nag-introduce ng idea that certain characteristic and behavior of victim can contribute to their victimization. Meaning, ang isang tao daw is meron siyang unique na characteristic at behavior na nakakontribute para siya is maging biktima or matarget ng isang kriminal at mabiktima nila. Okay? Sabi ni Hans von Henting's victim typology characterized victim based on the characteristic that make them more susceptible to victimization. So his typology include the following categories. So marami yung categories ni Hans von Henting para ma-identify natin sino ba yung mga commonly na nagiging biktima ng isang krimen. So, number one daw is the young. Okay? Obviously, so sila yung mga bata or an adolescents who are vulnerable due to their age and lack of experience. Siyempre, pag bata ka pa, lalo lang yung mga bata pa o yung mga kabataan or yung mga um, siguro yung hindi pa masyadong nakaka-defend, 'di ba, ng kanilang sarili is sila daw yung mga weak physically dahil sa kanilang edad. So yung mga ano naman, young adolescents, yung mga batang 'di ba, mga high schooler, so weak din sila when it comes naman sa kanilang of course age and experiences kasi hindi pa nila alam yung motives for example or yung motibo ng isang kriminal or ng isang tao na gagawan pala sila ng masama. Okay, the second daw is a female. Okay? So, mga babae. So, they are often seen more vulnerable due to their physical strength, disparities, and social roles. So, ang mga babae, di ba, physically, hindi natin kayang pagtanggol ang ating sarili kasi compare sa lalaki na malakas. Okay? So, except na lang kung ikaw ay train, 'di ba? Train ka sa taekwondo or sa martial arts na kaya mo ipagtanggol sa sarili. Pero if you don't have that training, so physically, hindi natin kaya. Lalo na kung malaki. Mas malaki yung lalaki sa atin physically weak tayo. Another is yung social role natin, okay? So, tayo kasi, di ba, mga babae, kailangan tayo ay submissive in terms of social role. So, pagdating sa mga asawa, o kaya magalang, o kaya naman, so, gullible minsan yung mga girls natin or mga babae or mga females when it comes to being a target of a certain crime. Okay? So, the third one daw is the old. Okay? Mga matatanda or the elderly individual who may be physically weak and socially isolated. So, yung mga matatanda, di ba, nagiging target din sila o yung characteristic na yon para maging biktima ka kasi nga, again, kagaya ng babae, physically weak and hindi sila parang lagi silang mag-isa or solo. Okay? So, isolated sila. So, once na, di ba, pag nagawan mo ng, hindi lagi sila nakikita sa society. Halimbawa, sa isang bahay, napatay na pala ang isang elderly or isang matanda. Hindi hinahanap after 3 days kasi akala nasa bahay lang. Kasi nga, they are socially isolated. Okay? Is number four, the mentality defective and deranged, okay, or merong psychological problem, okay? So this individual daw with mental health issue or intellectual disability who may be less able to protect themselves. Of course, kasi nga hindi sila nakakapag-isip ng naayon sa edad nila. For example, o kaya naman is halimbawa is
si Maria, di ba? Si Maria na lang. So, si Maria is an adult already. So, 35 na siya. For example, 35 years old. Pero yung mental capacity niya is pang um, 8 years old or 10 years old or 6 years old. So, mas bata. So, ibig sabihin, meron siyang mentally defect, right? So, therefore, nung ginawan siya ng halimbawa ng kahalayan or nang ni-rape siya, hindi niya naintindihan ano yung nangyayari sa kanya. Okay? So, ganun din yung mga taong halimbawa is deranged or merong mental issues or psychological issues. So, hindi nila kayang ipagtanggol or i-process yung nangyayari sa kanila. Kaya nagiging target sila ng abuse or nagiging biktima sila. So, number 5, characteristic daw ng isang victimology or ng isang biktima na nata-target is the immigrant. Okay? So, immigrant are people who might not be familiar with their new environment and legal protection, making them easy target. So, ito yung mga taong hindi talaga taga doon sa lugar na yon. So, kasi sila yung hindi familiar sa system, sa kultura, for example, bago lang sila doon sa lugar nila, o hindi nila alam kung ano yung legal protections nila. For example, ikaw, Pilipino, nag-migrant ka or pumunta ka ng ibang bansa para doon manirahan. So, yung culture, hindi mo alam. So, pwede kang maging ma-scam, diba? O kaya maloko kasi hindi ka familiar sa legal protection na meron ka kasi nga ikaw ay immigrants or dayuhan. Okay? Number 6 naman is the minorities. For the minorities naman, this is the ethical or the racial minorities who might be target due to prejudice and discrimination. So, the minorities siguro ay masasabi natin when it comes to the Philippine setting is mga halimbawa is mga Aitas, 'di ba, yung ethnic, kaya naman mga Badjao. So, sila yung kalimitan halimbawa kikidnapin kasi wala na maghahanap, 'di na hahanapin. O kikidnapin ng isang syndicate or sindikato, dadalhin sa Maynila, magmamalimos, tapos i-remit dun sa mga sindikato yung kanilang mga pinaglimutan. So, that is the minorities. Okay? So, next po is okay, kasunod po ay dull normal. So, people with their lower intelligence who may not recognize risky situation or understand the consequences of certain actions. So, sila yung medyo parang slow mag-isip, yung mga ganon. So, hindi nila, or low intelligence. So, hindi nila nare-recognize na yung pinapasok pala nila is medyo risky. Hindi nila na-assess yung situation halimbawa kinakausap ka ng stranger, pinapasama ka sa bahay, walang tao sa bahay. So, dahil nga hindi mo na-assess, dahil isa kang dull normal people or low intelligence, hindi mo na-assess na baka meron siyang, tawag doon, motibo or motives na gawan ka ng masama. So, they're easy target. So, number 8 are the depressed. Okay? Baka may mga depressed dyan, ha? So, the depressed individuals suffering from depression who might not have the mental resilience to avoid or respond to dangerous situations. So, ano na yung mga yan? Halimbawa, if you are depressed, when it comes to ano bang magandang example ay halimbawa ay hatian ng mga mana. So, namatayan ka ng mahal sa buhay. So, dahil nagkaroon ka ng depressions, so, yung perma ka na lang ng perma, hindi mo na pinag-iisipan. So, yung mga, halimbawa is mga tao na may masamang motibo, so, tinitake advantage yun. Kasi nga, again, wala ka sa tamang um, hindi ka mentally resilient or hindi katatagan yung pag-iisip kasi nga you are suffering from depression. Okay? Number 9 is the acquisitive. So there are people driven by greed or strong desire to gain, potentially putting themselves in a risky situation. What are the example for the acquisitive? So for example, ikaw ay sugarol, gambling, ganyan. So, you have people driven by greed, 'di ba? Strong desire to gain. Okay, gusto mo pa ng lumaban, ganyan. So, 'di ba sa casino merong nagpapasanla. So, halimbawa ay nakikita ka na ng ano nung halimbawa nung tao na ay na ano na tawag nga, nalulugi na siya or natatalo na siya in bet. So, puntahan natin 'to tapos ay, um,
bigyan natin siya ng offer para pautangin kita ng 500,000 pero isasanla mo sa akin yung McLaren mong McLaren mong sasakyan, mga ganyan. So, payag ka naman kasi akala mo ikaw ay makakabawi and then eventually natalo ka and then kinuha na nila yung iyong McLaren na milyon ang kinalagyan na ang pinahiram lang sa'yo is what? 500K lang. Okay? Kung hindi naman, hindi mo naman siya sinurrender. For example, so pwede kang gawing torturin or tawag doon, i-stalk parang ganan. Or puntahan, ganggangin, something like that. So next is number 10, so the wanton. So those with propensity for sexual promiscuity which might lead to risky encounters. So for example is si Nene ay a prostitute. Okay, for example, si Nene ay prostitution ang kanyang trabaho. O kaya naman is, ang trabaho niya is merong involved for sexual promiscuity. 'Di ba, mga ganon. So, dahil si Nene is ay ganito ang kanyang trabaho or involved siya sa ganitong sexual act. So, therefore, hindi na siya ginagalang halimbawa ni Pedro. Ganyan. So, ginawan siya ng masama, halimbawa, ni-rape siya or kaya naging siya ng sexual abuse or something. And then, hindi siya, parang ang thinking ni Pedro is, ay, si Nene naman ay ganito talaga ang trabaho. Okay. So, nakaka-encounter siya lagi ng risk. So, sa kanyang puwedeng sa kapitbahay. So, another naman is halimbawa uwi siya ng gabing-gabi na kasi nga ay, yung trabaho niya is panggabi, ganyan, or risky when it comes to sexual. Okay po. So, next is